Ay mapagpalang araw po, ano, dito naman po tayo ngayon sa pamilya ni Tatay Hugos upang magsalita ng Diyos ay ating pong magbubulay. Pero bago tayo magbubulay, tayo muna po ay kakanta. Awitin po natin ay kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal, ang iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal, iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa aming nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa aming nagmamahal. Puri ng Panginoon, kaya mabuti po na hinahawitan natin ang Diyos sapagkat ang Diyos ay napakabuti. Amen. God is good. Tatay Hugos, pakibasa niyo po yung Isaiah 45. Dito po sa verse 12. Tsaka po verse 20. Yun lang po. Isaiah 45, 12 at saka 20. So pinatutunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa atin, tayong mga tao. Amen. O sige po. Ako ang lumikha ng buong daigdig, pati mga tao doon tumataan, maging sa kalangitan. Ako ang nagladlad. 20. Sinabi ni Yahweh, hali kayo lahat ang mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa. Kayo ang mga mangmang na nagpapasa ng mga himayin kahoy at dumadalagin sa mga Diyos-Diyosan na hindi makakapagligtas. Ang mga taong ito'y walang nalalaman. Liwanag ha. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. Mga tao na nananahan sa lupa. Ngayon may mga tao po na sa verse 20, nagpapasan sila sa kanilang balikat ng mga imahen. Sabi ng Diyos. Kung pupunta po tayo sa verse 46, o tatayo ko sa 46 po. Isaiah verse 46, basahin nyo po yung verse 5. Sige po. Sinabi ni Yahweh, saan niyo ako itutulad? Mayroon bang makakapantay sa akin? Basahin mo sa 7, tatayo ko sa 7. Verse 7. Pinapasan nila ito para ilibot sa ibang lugar pagkatapos sa ibabalik sa kanyang lalagyan. Manatili ito roon ay hindi makakakakilos. Dalangin man ito ay hindi makakasag
makakasagot at hindi makakatulong sa panahon ng pagsubok. So yung pinapasan po nila sa kanilang balikat nililibot doon sa verse 45:20, ano po? Yung pinapasan po nila yung imahen. Ngayon pinapasan nila. Anong tawag doon? Dito po sa Tatay Ogos, Isaiah 66:17. Tignan naman po natin itong nakalagay dito kung anong ginagawa nila. Para makita lang po natin itong mga taong ito sa panahon ni Propeta Isaias. Kung ano kanilang ginagawa patungkol po sa kanilang reliyon. Okay? Sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga naglililis ayon sa tuntunin ng pagsasambang pagano. Sumasama sa nagpuprosesyon patungo sa mga sagradong hardin at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang hayop na marurumi. Amen. Ito po palang ginagawa ng tao noon sa panahon ni Isaias. Yung nagpapasan ng imahen sa kanilang balikat. Sila po ay mga pagano. Pag sinabi pong pagano sa Biblia, hindi po sila Kristiyano o hindi sila tuli. Ate, si ano? Itong mga klaseng taong ito, mapagsamba po sila sa maraming Diyos. Yan pong ibig sabihin ng pagano, yung tradisyon ng mga pagano. Tayo. Mapagsamba sa maraming Diyos. Ngayon, ang isa sa kanilang ginagawa ay nagproprosesyon po sila. Na meron po silang imahen na nakasakay sa balikat. Either dito or kaya dito. Ano po? Sa panahon pa pala nila noon, sa panahon ni Propeta Isaias, na si Isaias po, ang sabi rito sa pabalat lang ang nakalagay, ang pabalat ng aklat nito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta na naninira sa Jerusalem noong huling bahagi ng ikawatlong siglo BC. Si Isaias po yun. Ngayon, siya po ay major prophet ng Panginoon Diyos. Yung kanyang sinulat dito, patungkol sa mga tao pong reliyoso. Reliyoso sila pero ang ginagawa po nila, sila po pala ay mga pagano. Nagbubuhat sila ng imahen sa kanilang balikat. Ngayon, kung pupunta tayo sa ating panahon naman ngayon, halimbawa, ngayon simula na po ng taon, ng bagong taon, 2026, Enero 3 ngayon. Sa Enero 9, fiesta po. Doon sa Manila, Quiapo. Ngayon, nung petsa 30, meron na pong nagprosesyon. Napalabas sa telebisyon, ano? Ngayon, sa 9, malaki naman yan. Yung nilalabas po sa simbahan ng Quiapo na Nazareno, yung mga iba naman, ngayon pa lang nung 30 pa lang, meron na. Kanina meron na akong nakita doon sa tapat ng Health Center sa Velasquez. Alos gabi-gabi na po yan ang mga namamasan. Ang tawag sa kanila, mamamasan. Tama ba yun, Brother Marlon? Mamamasan. Yan. Mga kabataan, babae, lalaki. Dito po sa Tondo, meron na pong mamamasan yan. Alos gabi-gabi na yan, araw-araw. Mga chapter pa nga. O yan, chapter ba? O tama. Iba-ibang chapter nga yan. Lugar yan, iba-ibang lugar.
Bukod doon sa malaki ang prosesyon, meron ng mga chapter. Anong ginagawa nila? Yung ginagawa nila sa panahon ni Isaias, yung nakasulat sa 45, yun po'y ginagawa rin ng mga Pilipino ngayon. Dito sa verse 20, sabi niya, sinabi ni Yahweh, hali kayong lahat na natitirang buhay mula sa lahat ng bansa, kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga himaying kahoy at dumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagliligtas. Kita niyo po yan. Himaying kahoy. Yung binubuhat po nila, yung procession, lahat po yung replika ng kahoy ng San Nazareno. Ang tawag pala ng Biblia dyan, mga mangmang. Di po ako may sabi niya na, binasa lang natin. Mangmang na nagpapasan ng mga himaying kahoy. Ang mga taong ito ay walang nalalaman. Ano yung walang nalalaman? Tao silang reliyoso, pero sa totoo lang, wala po silang alam. Binulag sila kasi ni Satanas. Kung papasinin niyo po sa Old Testament, o Tatay Hugos, Deuteronomy po, Exodo, chapter 20. Exodo. Anong sabi ng Diyos? Dito sa chapter 20, basahin niyo po sa verse 1, 2, 3, and 4. Yan. Verse 5. Ang lahat ng tao Ayan. sinbid ng Diyos. Verse 5. Exodo chapter 20. Verse ito 1, 1, 2, 3, 4, 5. ito Diyos Ayun. na Tingnan natin ang utos ng Diyos sa mga tao na yan sa panahon nila. Sige, tayo Hugos. ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahin, anuman nilalang na sa langit, na sa lupa, o na sa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran sa sambahin, sapagkat ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay mapagginubughay Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisigil ko sa kanilang mga anak hanggang 3 at 4 sila'y. Tama. sinasaway na kayo. So sinabi ng Diyos, kung meron po tayong sasambahin, ang Diyos lang. Kung ang kinikilala mong Diyos ay itong Diyos na may gawa ng langit, ayon sa Isaias 45:12. Andrew, Ang sabi ng Diyos, huwag kang sasamba sa iba. maghiwalay nga kayo. Ibang Diyos. Ano yung ibang Diyos? Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng imahen. Ay man, Yun po yung mga Diyos-Diyosa na sinabi ng Biblia. sabi ni Oh, ng parang baril po. Diyos, Kung merong totoong baril, Diyos, merong baril-barilan. Yung baril-barilan, hindi po totoo yun. Kung meron Diyos, meron Diyos-Diyosan. Hindi Diyos yung Diyos-Diyosan na yun. Kaya nga Diyos-Diyosan. Ginawa po sa kahoy. Oh. Yung nililibot po nila sa 9, sa Quiapo, gawa sa kahoy yun. Yung Nazareno.
ayon sa kasaysayan, galing po sa Mexico, sabi ni Brother Marlon. Ayon sa kwento, nung nakasakay daw ng barko, nasunog daw yung barko, at yung imay na yan, nausukan, kaya naging itim. Pero pag napanood mo naman si Kim Atienza sa television, yung palang kahoy na yon, habang tumatanda yung kahoy na yon, nagiging kulay itim. Alin kaya ang totoo doon? Hindi natin masabi Pero the truth is, pareho pong peki yun. Hindi nga tunay na Diyos yun. Kaya sabi ng Diyos, ako lang ang sambahin ninyo. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, Diyosan o ibang Diyos. At dinescribe niya kung ano yung ibang Diyos. Yun nga po, mga rebulto at imahen. Ngayon, nilalagay sa balikat. Pinoprosesyon. Sinasayaw pa yan. Yung po pala ay bawal. Bakit nila ginagawa? Ang sabi ng Biblia, sila'y mga mangmang. Ano yung mangmang? Walang alam. Hindi ba yan ang sabi ng teacher? Palibasa, mangmang ka kasi wala kang alam. Di ba kanya ng teacher? Pag hindi ka makasagot, meron pa nga sinasabi din, Bobo! Kailangan maganda nung nakikinig ng Bible study. May malalaman 75. Binigyan ako ng Panginoon na 81. Sisimba ka lang, wala ka rin malalaman doon. Pag minalas-malas ka pa, yung teacher mo, yung eraser, lilipad yun, pupunta sa'yo. Pag pinalo pa ako dito, hindi ako kumikibo. Dumudugo lang, may bukol ako dito, hindi ko sinasabi. Totoo po yan. Nangyayari sa loob ng kwarto yan sa eskwelahan. Ako meron ko naging teacher na napakabagsik. Pag nagkamali ka, alam niyo yung itong patilya. Ay talagang hindi kami makareklamo. Pero ngayon bawal na yan. Delikado yung teacher, matatanggalan siya lisensya. Na ako ay Pero nung panahon po namin na nag-aaral ako, 1960s, lilipat talaga yung gulong. Yan. Ngayon, ang sinabi naman nila sa panahon natin ngayon, yan daw po ay mga tradisyon. O ibig sabihin ng tradisyon, salit-saling sabi. Wala po sa Biblia yan. Doon pa lang sa lumang tipan, ipinagbabawal na ng Diyos yan. Pinagbabawal ng Diyos yan. Isipin nyo po, gumawa sila ng rebulto, sinamba nila. Hindi na nakikita eh. Alam niyo po, wala tayong panunuligsa diyan Hindi po panunuligsa. Nagbabasa tayo ng Biblia at saka yung mga nangyayari sa atin. Hindi ba totoo? Sa 9, halos 2 araw meron pa namamatay mga hiyos. Alam niyo ba yung mga hiyos? Nung mga nakarano, meron namatay na isa. Inatake sa mismo yung Nadadaganan. Tapos, binabalita, nasugatan, may 1,000. Isipin nyo po yan. Wala naman pong utos ang Diyos na ganyan. Manapa, yung rebulto pala, pinagbawal na ng Diyos. Kaya sino ba yung mga gumagawa ng imayan na yan? Hindi ba? Yung mangmang. Walang alam. Ngayon, sabi nila, tradisyon daw po yan. Okay. Kung titignan natin ang Biblia naman, Tatay Ogos, tignan po natin yung tradisyon. Kung sumasampas siya sa batas ng Diyos. Colosas 2:8.
tingnan po natin yung sinasabi nilang mga tradisyon ng tao. Pag sinabi po kasi ng tradisyon ng mga tao, halimbawa sabi nila, huwag kang magwalis sa gabi. Mga tradisyon yan. Malas. Pag sa patay naman, huwag ka daw magwawalis. Ang gabi. At umaga. Eh paano kung may tayo ng pusa, tayo ng aso doon? Alam nyo naman po, pag may lamay, may mga aso, may mga pusa, paano kung may tayo doon? Hindi nyo ba wawalisin yun? Alam nyo po, medyo mag-ingat lang po tayo sa reliyon. Ano? Ang reliyon po, mabuti yan. Kung mabuti po ang turo niyan. Nagiging masama ang reliyon pag ang turo po niyan ay binabago ang aral ng Diyos. Nagiging masama po siya. Tandaan niyo po yan. Mabuti po ang may reliyon. Kahit pa paano, mayroong gabay ang tao. Pero sana, dun lang po tayo sa tama. Yun tamang aral. Yun po ang may paginabang tayo pagdating po sa tamang aral. Sige, basahin ni Tatay Yogos yung Colosas 2:8. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamagitan ng walang kabuduan, karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alutuntunin ng mundo. Ito ay hindi ayon kay Kristo. So sabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Yung tradisyon, hindi ayon kay Kristo. Oh. Hindi po sinasangayunan ng ating Panginoong Yesus ang tradisyon. Ngayon, pinagagawa ninyo yung mga tradisyon na yan. Dilalabas parang marunong pa kayo sa Diyos. Mas marunong pa kayo kay Kristo. Mas marunong pa kayo kay Pablo. Oh, di ba kanyan? Yung tamang aral ng reliyon, ito po yung makapagliligtas sa atin. O, Tatay Yogos, 1 Timoteo 4:6, panguli po yan. Sinasabi ni Pablo, yung tamang aral. Yan po ang magliligtas sa atin. Kaya po sinasabi ko sa inyo, maganda ang reliyon. Kahit anong reliyon ang kinabibilangan nyo, wala problema dyan. Basta tiyakin lang natin na yung tinuturo ng mga nagtuturo ay yung tamang reliyon o tamang turo. Eh mahirap po nagre-reliyon Yung turo, liis naman. Liis sa katotohanan. Kaya ito sabi ni Pablo, 1 Timoteo 4:6. Sige. Kung tinuturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang tinuturo mo ito, tinutulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain ng spiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral sinusunod mo. Maliwanag po. Tamang aral, kaibigan. Anong tamang aral? Yung turo ni Kristo. Yun ang tama. Meron ba sinabi si Jesus na igawa niyo ako ribulto, igawa niyo akong imayin, Sambahin nyo. at ilibot ninyo ako. Iprosesyon niyo ako. Iparada ninyo ako. Wala naman Bakit ngayon lumilitaw? Yung simbahan pa ang nagpo-promote ng ganyan. Yun ang mali. Naturingan yung leader ng simbahan nag-aral. Ang tagal nag-aral. 10 tahon. Hindi nabasa yung talata niya. Ang mahirap, yung Biblia po, wag nyo na pong baguhin. Kahit anong Bibliang gamitin nyo po, yung nakasulat dyan, nakasulat na, wag nyo na pong baguhin. Wag nyo na pakialaman.
Sundin na lang natin lahat. Pag sinunod natin, lahat naman po tayo mapapabuti eh. Ibabalik ko. Ibabalik ko. Pero pag hindi po natin sinunod, ang sabi ng Diyos, bahala na kayo. Kasalanan po. Tandaan ninyo, ang hindi pagsunod sa Diyos, kasalanan. No, gusto niyo pong manatili sa ganong kalagayan? Religyoso ka nga, pero ang ginagawa mo naman, labag naman sa utos ng Diyos. Oh. Hindi po pwedeng yun. Kailangan, pag maka-Diyos ka, yung aral ng Diyos ang sundin natin. Tandaan niyo po yan. Sige, hawit po tayo. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang tumukaw sa ating puso'y kaluluwa. Ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig isang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, Magmahal lang tayo magtulungan. at Kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may ang Diyos Diyos tayong nagmamahal. magmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat At ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. maraming po salamat sa pagkakataon, Panginoon Diyos, na binillas mo po ang bawat isa. Pinakain mo kami ng aming pagkain pangkaluluwa. Maraming salamat po. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, sana meron po kayong natutunan. Hindi po tayo namimersonal o anumang pamamasada ng mga reliyon. Tayo po ay nagbabasa lamang upang ibabatid ng Diyos ayon sa nakasulat ang katotohanan. Maraming salamat po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni Tatay Yogos at Nanay Claring. Garan, ano po dito po sa barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Kung tawagin po nila Paradise Site o Smoky Mountain dito po sa Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye!